Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Marangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela. Ito'y bilang paghahanda po para sa school year 2026-2027. At ito pong Brigada Eskwela ay ginagawa taon-taon para maging handa ang lahat ng mga eskwelahan sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante. At nandito nga po tayo ngayon sa President Corazon Aquino Elementary School, isa sa pinakamalaking paaralan sa lungsod ng Quezon. Sa ngayon po ay nasa 8,500 ang bilang po ng mga estudyante dito. Mula po ito kindergarten hanggang grade 6. At ngayon nga po sa pagsimula ng Brigada Eskwela, siyempre tulong-tulong po dito yung mga guro, yung mga magulang at maging mga estudyante. Gaya na nakikita nyo ngayon, ito po, kasi ganito po yung itsura ng mga classroom. Siyempre, dahil sa mahabang bakasyon, ganyan po ang classroom na kailangang ihanda para sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Lunes, June 8. Kailangan maglinis, magpintura, pati yung mga upuan ay kailangang ayusin para naman ho ganahan yung mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik eskwela. Ngayon makakausap po natin ang principal ng President Corazon Aquino Elementary School, si Ginoong Jerry Isip. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am. Apo. So, sir, ngayong araw po na ito, ito, isang classroom pa lang ho ito. Kita nyo naman, di ba? Kailangan magtulong-tulong ho itong mga magulang, mga guro, yan, pati mga estudyante. Ngayong araw po, ano yung na-expect nyo na ma-accomplish nyo dito sa eskwelahan? Sa unang araw po kasi tatanggalin lahat ng mga yung mga upuan natin, ilalabas muna lahat. Tapos yung pong mga lilinisin ng classroom, pati mga dingding at mga bintana. Kasi gaya na nakikita natin dito, yung mga upuan po, sir, anong gagawin dyan? Pipinturahan ba yan? O pupunasan? Kasi puro alikabok. Ano po? Lilinisin po muna. Lilinisin muna, tapos? Pipinturahan po. Itong mga flooring po, gaya nito, ano bang plano dito para naman maging kaaya-aya sa mga estudyante? Actually, kasama rin po sa pagpipintura ang mga flooring. So, lilinisin din ho na mabuti. Gaano ba kalaki itong, ilang classroom po ito? Meron po tayong 79 classrooms. 79 classrooms na magtutulong-tulong mga estudyante. 79, 45 po ang kalahati doon, bawat kan. Kaya mahigit kumulang 100 po lahat. Opo, magtutulong-tulong mga teacher, mga magulang, pati mga estudyante. Kaya ho ba ma-accomplish na maging maayos ito? Opo, isang linggo naman po ang paghahanda para sa mga sa gawin paglilinis, ganyan. Ay, sapat ho yung mga kakailanganin yung gamit para doon ba? Pagpipintura kayo, maglilinis, sapat ho? Opo, sapat naman po. Sino-sino ho yung mga nakakatulong niyo pa bukod sa mga magulang at mga estudyante? Kasama po natin yung ating mga tauhan dito sa paaralan. At syempre, may mga stakeholders po tayo na tumutulong din sa atin. May mga volunteers po from Children International, yung Jollibee, yung Shakey's. Apo, may mga... may guidelines po ba sa kanila kung paano, kung makikilala? Wala naman po. Pumapunta lang po rito para magpapahayag ng kanilang pagsuporta para sa Brigada Eskwela. Yung bilang ho na enrollees nyo ay 8,500, tama? Sapat ho yung bilang ng classroom nyo o paano ho ang gagawin ninyo para mapagkasya yung mga estudyante? Actually, marami po tayo. Tulad nito, kalahati lang po ito. Kalahati lang itong Opo, room itong na to. classroom na ito. Yung kalahati supposedly po ay isa lang ito. Pero naging dalawa po. Para masapat lang. Kayo. Opo. Pero ngayon po, pero may plano po ang ating local government na i-soundproof po kasi nagkakarinigan. Ay, ito po. Opo, pumunta na po rito ang ating... Ito po, kailangan i-soundproof kasi... nagkakarinigan po kasi. Nagkakarinigan, oo. So, nadidistract yung mga estudyante. So, may ano ho ang commitment ho ang local government. Opo. Marami pa palang dapat gawin ho, ayusin talaga. Ano po? So, yung 1 week is enough para ho magawa niyo lahat ng mga kailangan ayusin dito? Kasi naman po, willing na rin naman po yung mga teacher, mga magulang na kung in case na hindi po matapos hanggang Biyernes, mag-extend po sila ng Sabado. Oo, syempre kailangan pati yung labas di ba? Labas at loob ho ng paaralan, kailangan po malinis talaga, safe, para ho doon sa mga estudyante na babalik sa eskwelahan by June 8,
So, syempre, kailangan linisin mabuti yung paligid. Syempre, may mga sakit na maaaring idulot kung magmado yung paligid. Baka may mga lamok dyan, kailangan lahat o yan. So, yung 5 days, dire-diretso po yun ang pagtatrabaho ninyo. Opo. Anong oras ba kayo start usually? Actually, 8 to 5 po yung 8 to ban. 5. Pero meron namang flexi time na pwede naman pong mag 7 to 4. Ayan, so nakapagsisimula na ho sila ngayon, di ba? May kaunti-kaunti na, pero sabi nga ni Sir Jerry, until Friday naman ho, alam nila na sapat na ho yun para maging maayos na ito paaralan at maging handa sa pagbabalik ng mga estudyante sa darating na Lunes, June 8. Maraming salamat si Gideon Jerry Isip, salamat si Pong din po. Principal ng President Corazon Aquino Elementary School. At mula po dito sa eskwelahang ito, maghahatid pa ho kami sa inyo mamaya ng mga gagawin nila dito. Kaugnay ho ng pagbabalik eskwela o brigada eskwela para sa 2026-2027. Back to studio po tayo. Ang notebooks nasa 120 hanggang 140 pesos kada bundle. 5 piso pa rin ang kada piraso ng lapis. 35 pesos ang kada kahon ng crayons na may 8 colors o 8 kulay. 65 pesos naman kung 18 colors o 16 colors. 35 pesos ang intermediate pad at 85 pesos ang yellow pad. Sa school uniforms naman, 150 pesos ang isang polo, 200 pesos ang khaki pants, 120 pesos ang khaki shorts, 120 hanggang 200 pesos ang blouse, depende sa size. 180 hanggang 200 pesos naman ang palda, depende rin sa size. Maaaring magkakaiba ang presyo ng school supplies at uniforms, depende sa pwesto ng tindahan. Mas mura rin ang ibinebenta ng school supplies sa ilang pwesto sa Baclaran. Ayon sa ilang nagtitinda roon, tinatapatan nila ang presyo ng mga kakompetensya nilang online sellers. Nagbuga muli ng Usono Pyroclastic Density Current ang Bulkang Mayon. Nakunan niya ng FIVO sa Miisi Gali ng bulkan bandang 6:55 kagabi. Sa nakalipas sa 24 oras, nakapagtala rin ng ahensya ng mahigit 20 volcanic earthquakes at mahigit 300 rockfall events. Nagbuga rin ang Mayon ng mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Posibleng tumaas ang sigil ng kuryente sa Iloilo ngayong Hunyo. Ayon sa power distributors doon, posibleng pisong itataas kada kilowatt hour. Dulot daw ito ng mataas na demand sa kuryente sa gitna ng matinding init at sunod-sunod na yellow at red alerts ng Visayas Grid nitong Mayo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ibig sabihin ng red alert status ay hindi sapat ang supply ng kuryente sa inaasahang demand. Habang ang yellow alert ay kapag manipis ang reserbang kuryente. Bukas ang Taiwanese government sa posibilidad na ma-extend o gawing permanente na ang visa-free travel ng mga Pilipino sa kanilang bansa. Ayon sa kanilang Ministry of Foreign Affairs, umaasa silang gagawin din ito ng gobyerno ng Pilipinas alang-alang sa turismo at negosyo ng dalawang bansa. Sa ngayon, merong 14-day visa-free entry sa Taiwan ng mga turistang Pilipino hanggang July 31, 2026. Ngayong Hunyo naman matatapos ang 14-day visa-free entry para sa mga Taiwanese na bumibisita sa Pilipinas. Nasa Pilipinas si Vietnamese President Tu Lam para sa 2 araw na state visit. Dumating siya sa Villamor Air Base kahapon kasama ang kanyang asawa. Ang pagbisitang ito ay kasabay ng ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Vietnam. Ayon sa Presidential Communications Office, pag-uusapan nila ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at investment, food security, depensa at seguridad, edukasyon at turismo.